Ikan ko ha, sa kasaysayan natin, tanging si Presidente Duterte lamang ang hindi humingi ng pagbibilang o pagninilay-nilay sa mga ginawa ng previous to him. Kung titingnan natin si Presidente Estrada, naalis sa pwesto, kinasuhan, okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay Presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan. Nung sinabi ni Presidente Duterte, hindi, wag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Doon pinalakpakan siya. Siya lamang ang presidenteng hindi tumingin sa nakaraan. Ngayon, nung natapos siya at sabi mo nga, no, the survey results showed a high trust rating, a high approval rating. Pero anong ginawa nitong administrasyon na ito? Hindi ka pa nakakaisang taon, hinanapan mo na ng ipupukol sa Duterte. Nagsimula sa anak, tapos ngayon ang ama. Bakit? Dahil ba yan gusto nyong magkaroon ng accountability o dahil tinitingnan natin paano ba kami magtatapos sa aming termino kung ang haharapin natin ay Duterte? Alam mo, Admar, ang hindi nila nakikita, tuwi na lang nagsasalita ang Duterte, lumalakas ang Pilipino at tumitibay ang pananalig nila na ito ay political persecution. Uulitin ko, no? Yung sinabi ni Senator Trillanes na ire-ready ang impeachment, hindi ba yan talagang hagaran na ginagamit ang Kongreso to search, parang witch hunt naghahanap ka ng rason para i-impeach. Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente using data of 2016? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente kung ang COA ay hindi pa tapos dun sa kanilang pag-audit? No? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente na gusto nyong ilabas kung saan ginamit ang Confidential and Intelligence Fund? Hindi ba yung pangalan na lang itself, confidential ang intelligence, at ang humihingi dating kalaban ng Estado? Tama ba yan? Hindi ba yan borders in national security issues? At gusto ninyo itong administrasyon na ito na isawalat lahat yan dahil gusto nyong lumpuhin o ibagsak ang Duterte. Muli, maling-mali yan kasi ang dami-dami pang issues na kailangan nating pagtulungan, hindi ho itong pagbabagsak sa mga Duterte. And maliban dyan, yung pangungwenta nang nai-contribute niya sa pagkamanalo daw. Di ko lang alam kung ito ba'y legit na talagang siya yung binoto niya, si PRRD, or baka iba yung kanyang ikinampanya. Pero pinagmamalaki niya na meron siyang naidalang boto. Ano sa tingin mo itong mga ganitong mga hakbang? Kasi nagalit siya sa mga tinawag pa nga niyang trolls. Kala ko ba vloggers, Duterte supportive vloggers, tapos naging trolls? Alam mo, Admar, ang buhay ng politika, maging ikay nasa Pilipinas o sa ibang bayan, ang trolls have always been there with the advent of social media. To claim that you made someone win, let's go with the statistics. Madali yung mag-claim Pero kung maipapakita mo sa 6th district ba, nanalo ba ang Duterte dyan? Doon ba sasamahan nyo sa simbahan?
Nanalo ba ang Duterte dyan? Mahirap yung sa simbahan kasi sacred ang voting. Madali siguro doon sa 6th District kasi mapapag-aralan mo ang datos. Sa aming pag-aaral, may 30 provinces na nanalo ang Marcos, may 35 provinces na nanalo ang Duterte. That is based on the 2022 election results. Marami pang pwedeng pag-aralan para ma-determine sino ba talaga ang nakatulong. Pero kung titingnan uli natin, ano ba ang historical average ng Marcos vote? Ano ba ang historical average ng Duterte vote? Makikita natin sa ang Duterte vote, kayang mapanalo ang isang taong hindi kilala. Assistant lamang ng presidente. Yan po ay si Senator Bongo. Ang Duterte vote, kayang gawing number 1 ang pinag-awayan sa 12 na posisyon noong 2022 at yan po ay si Senator Padilla. So kung titingnan natin yan, ang ibabalik kong tanong sa administrasyon, sino ba ang naipanalo nyo? Na on your own. Kasi ang bawat kandidato may baluarte yan eh. Madaling i-establish nasan ang baluarte, madaling i-establish ito ba ay nanalo ba dito ang isang kandidato dahil sa baluarte nyo o nanalo siya dahil sa ibang strategiya na ginamit. Oo, doon pa lang sa hakbang na susuyuin nila ang si VP Sara Duterte, alam na nila na siguro sa survey nila mahina talaga kasi yun yung inaantay ko rin yung pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte, yung internal na survey nila na kung hindi ka-tandem si VP Sara ano yung magiging resulta, di ba? Dito oo, tama yan. Yung mga survey, barometro ang survey. It is a snapshot of a point in time. Pwedeng ang prediction magkamali, pero barometro yan to guide everyone. Nakikita mo ba na parang binibigyan lang din nila ng boses at nagpapa-ignite lang sa silent majority ng mga Pilipino itong ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kung maalala mo, yung sa May Isog Rally, talagang di ko lang alam kung meron bang nagkikater pa na ibang media maliban sa vloggers, andyan yung SMNI. Pero ngayon, dito sa dalawang hearing na ito na dinaluhan ng dating Pangulo sa Senate and dito sa House, lahat ng mga nakatutok talaga. Nakita natin, libo-libo ang mga viewers. Bawat channel, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, nakatutok lahat. And nakita ko sa mga comment section, nagpapa-ignite lalo nung pagsasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan, di ba, napapalabas niya yung galit niya, yung inis niya during hearing at sasabihin lang niya na galit kasi ako, pagpasensya nyo na kasi pag kriminalidad at illegal na droga, galit talaga ako sa kanya. Sa mga ito. Admar, alam mo yung law warfare, yung aggressive languages, na napapag-aralan yan can lead to a heated exchange, can cite people to rise up and do certain things na minsan ayaw mong gawin. Ang kailangan lang nilang maiging intindihin, anong impact nito sa eleksyon? Kasi tayo'y pumupunta sa election period campaign period. So, gusto ba nila na ang Duterte is given a stage? Ang legacy media or mainstream media, kailangan mag-cover yan. Kasi kung hindi nila i-cover, nakikita nyo yung number of views ng sa social media platforms. If the legacy media will not be there to carry the news, there is an alternative source. And that alternative source is defined, binabasihan yan ng personalification ng nakikinig. So kung ang gusto nung nakikinig, gusto kong makinig sa SMNI, dito ako tututok. Gusto kong pakinggan si Admar, dito ako tututok. So, to a certain degree, yung media mix naandun na at ang legacy media humihina ng humihina. So, kung hindi nila papasukin ito at hindi nila i-cover,
katulad ng hindi nila pag-cover sa iba pang issues, magkakaroon sila ng problema kasi ang taong bayan hahanap at hahanap ng source of news. At yung source of news ay often nasa social media platforms na.